Pagkababa ng tawag ay agad na hinanap ni Noah ang kanyang kakambal at nakita niya ito sa garden. Kasamang anak nito kaya naman agad na siyang lumapit sa mga ito. Nina? Yes, kuya. May kailangan ka? Agad na sagot ni Nina nang tawagin siya ng kuya Noah niya. Maghanda ka. Siguro ito na ang tamang oras para harapin mo na si Kimboy. Pupunta siya dito mamaya at kailangan nyo nang mag-usap na dalawa dahil ayoko makita na ganyan ang kalagayan yung mag-ina. Gayong pwede ka namang panindigan ng mokong na yun. Sagot ni Noah. Gulat na gulat naman si Nina dahil sa sinabi ng kanyang kakambal. Oo at hinahanda na niya ang sarili niya sa muling paghaharap nila ni Kimboy. Pero hindi naman niya alam na bibiglain siya ng kakambal niya at papupuntahin agad si Kimboy doon. Kuya, hindi ka naman atat no? Okay naman kami ng anak ko kung hindi kami paninindigan ng ama niya ay kayang-kaya ko naman siyang buhayin. Saka kung ayaw ni Kimboy ay ayos lang naman at hindi ko naman ipagpipilitan ng sarili ko sa kanya. Pati na rin ang anak namin. Sagot ni Nina sa kanyang kakambal. Kung sayo ay ayos lang, pues sa akin na hindi. Sige na, huwag na marami pang daldal. Mag-asikaso ka na ng sarili mo dahil baka mamaya'y nandyan na si Kimboy. Ayaw mo naman sigurong makita kanya na nakapantulog pa, hindi ba? Utos na ni Noah kay Nina at natatawa pa siya sa huling sinabi niya dahil totoong nakapantulog pa ang kanyang kakambal dahil ganito naman talaga ito kapag nasa bahay lang. Napatingin naman si Nina sa suot niyang damit saka siya napairap sa kanyang kuya Noah na natatawa sa kanya dahil hindi nga naman lang yata siya nakapagsuklay kanina dahil agad na niyang dinala sa garden ang kanyang anak para magpaaraw at hindi na siya nag-abala pa na bumalik sa kanilang silid hanggang sa kumain na sila ng breakfast. Walang imik naman na tinalikuran na ni Nina ang kanyang kuya Noah at agad na kinuha ang kanyang anak at agad na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pagkapasok nilang mag-ina sa loob ng kwarto ay hinayaan na muna ni Nina na manood ang kanyang anak habang inihahanda na niya ang pampaligo nito dahil kita niya na inaantok ng anak niya. Pagkatapos asikasuhin ni Nina ang kanyang anak ay mabilis naman tong nakatulog kaya nag-asikaso na rin ang sarili niya si Nina at halos patanghali na talaga nang matapos siya sa mga ginagawa niya. Siya rin kasi talagang nag-asikaso ng lahat ng gamit ng anak niya kaya hindi naman siya nabuboard sa kanilang bahay. Habang abala rin sa ginagawa niya si Nina, ay okupado naman ang isip niya ng tungkol kay Kimboy. Napapaisip siya kung kaya na ba niya talagang harapin ang ama ng kanyang anak dahil natatakot pa rin siya sa magiging reaksyon nito pero naisip niya na hindi naman niya maaring itago na lamang si Kieron sa ama nito dahil darating ang araw na maghahanap ito ng ama. Nang bandang hapon na ay pinapatulog na muli ni Nina ang kanyang anak nang makarinig siya ng mahinang pagkatok sa pintuan ng kanyang silid kaya dahan-dahan pa siyang bumangon dahil baka magising ang kanyang anak. Pagkabukas niya ng pinto ay nakita niyang isang kasambahay nila doon. Ma'am Nina, pinapatawag na po kayo ni Sir Noah. Nandito na raw pong hinihintay niyo. Sabi ng kasambahay pagkabukas ni Nina ng pinto. Sige po manang, susunod na po ako. Sagot ni Nina. Ay manang, saglit po. Pwede po bang makisuyo pala sa inyo? Natutulog po kasi si Kieron. Baka po pwedeng pabantayan po muna siya saglit. Pahabol pa ni Nina dahil bigla niya naalala na natutulog nga palang kanyang anak. Walang problema iha. Saglit lamang at ihahabilin kong iniluluto ko sa isa kong kasamahan. Sagot nito kay Nina at dali-dali na itong bumaba ng hagdan. Bumalik naman sa loob ng silid niya si Nina at tinignan niyang kanyang sarili sa harap ng salamin. Napabuga pa siya ng hangin sa bibig para palakasin ang kanyang loob dahil totoong kinakabahan na talaga siya. Nang bumalik ang kasambahay nila Nina at tinalikan pa muna siya sa noo ang kanyang anak bago siya tuluyang lumabas ng kanyang silid. Pagbaba niya ng hagdan ay sinalubong siya ng isang kasambahay nila at sinabing nasa garden daw sila Noah kaya naman agad na siyang pumunta doon. Pagkalabas niya sa garden ay naabutan niya na hawak-hawak ni Kimboy. Ang labi nito nakita mo pa na may bahid ng dugo kaya naman nagtatanong ang tingin niya sa kuya niya nang lumingon to sa kanya habang kita naman niya ang pagkagulat sa mukha ni Kimboy. Oh, ayan na palang hinihintay mo, sabi ni Noah. Kuya, anong ginawa mo? Kunot noon na tanong ni Nina kay Noah nang makita na putok nga ang labi ni Kimboy dahil
Tinanggal nito ang kamay na nakahawak dito. Tsk! Tinuruan ko lang siya ng leksyon at nilabas ko lang ang inis ko sa kanya. Baliwalang sagot ni Noah saka tumayo. Maiwan ko na kayong dalawa dito. At sana mag-usap kayo ng maayos na dalawa. Dagdag pa ni Noah saka tutuluyang umalis at nasundan na lamang ng tingin ni Nina at Kimboy si Noah hanggang sa tuluyan na itong pumasok sa loob ng mansyon. Nang maiwan sila Kimboy at Nina doon ay napatikim naman si Kimboy. Dahil parang may kung anong bumara sa lalamunan niya at hindi niya magawang magsalita habang si Nina naman ay hindi makatingin kay Kimboy. Totoong nagulat si Kimboy sa paglabas ni Nina kanina dahil hindi niya talaga alam na nandito na palang babaeng matagal na niyang hinihintay na bumalik. Nagulat pa nga siya kanina nang pagdating nila ni Noah sa garden ay bigla na lamang siyang sinuntok nito dahilan para matumba siya at pumutok pa ang labi niya sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ng kaibigan. Tinatanong niya naman to kung bakit yun ginawa. Ang sagot lamang nito sa kanya ay dahil gago raw siya at hindi nito nababanggit ang tungkol kay Nina. Kamusta ka na? Ang tagal mong nawala ah. Kandautal pa na tanong ni Kimboy kahit na ang totoo ay gusto na niyang yakapin ang dalaga dahil totoong na-miss niya ito. Ayos lang naman ako, tipid na sagot ni Nina. Ikaw, kamusta ka naman? Pagpasensyahan mo na lang pala si Kuya Noah ha? Baka mainit lang ang ulo niya. Dagdag pa ni Nina. Ayos din naman ako. Hindi ko nga alam kung anong problema ni Noah ngayon eh. Baka nga mainit lang ang ulo niya. At akong unang nakita niya kaya ako nasuntok niya. Iiling-iling pa na sagot ni Kimboy sa dalaga. Namiss kita, Nina. Buti naman at naisipan mo nang bumalik ng bansa. Dagdag pa ni Kimboy habang titig na titig siya sa mukha ni Nina. Halos hindi na nga maalis-alis ang pagkakatitig niya sa dalaga. Dahil parang lalong mas gumanda ngayon si Nina. Oo, kailangan ko rin naman na talagang bumalik dahil tapos na rin naman akong mag-aral at isa pa. Sandali pang natigilan si Nina sa pagsasalita at sa kanya tinignan si Kimboy na nakatitig sa kanya. Kailangan ko rin kasing harapin ang mga naiwan kong problema dito. Pagpapatuloy pa ni Nina saka siya tumungo ulit. Bakit? May problema ka ba? Tanong na ni Kimboy. Napabuntong hininga naman si Nina saka siya muling humarap kay Kimboy. Kimboy. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang sabihin sa'yo to. Kandautal pa na sagot ni Nina at hindi niya talaga alam kung paano niya sisimulang sabihin kay Kimboy ang tungkol sa anak nila. Kimboy, I'm sorry. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad sa'yo. Dagdag pa ni Nina. Nangunot naman ang noo ni Kimboy dahil hindi niya alam kung bakit nagsasorry sa kanya si Nina. Bakit? Bakit ka nagsasorry sa akin? Tanong ni Kimboy sa dalaga. Dahil hindi niya alam kung bakit daw nagsasorry sa kanya at wala naman siyang natatandaan na may kasalanan to sa kanya para humingi ng sorry sa kanya ngayon. Kimboy, I'm sorry. I'm really sorry. Sorry kung lumayo ako sa'yo at naglihim. Sagot ni Nina at hindi na nga niya napigilan pa ang pagbagsak ng kanyang luha. Teka nga Nina, naguguluhan ako. Bakit ka ba nagsasorry sa akin? Saka bakit ka umiiyak? Baka makita ka ng kuya mo na umiiyak, masuntok na naman ako noon. Naguguluhan pa rin na tanong ni Kimboy kay Nina. Sandali namang tumahimik si Nina at saka siya nagpahid ng kanyang luha at napabuga pa siya ng hangin sa bibig. Kimboy, may anak na ako. Kandautal pa na sagot ni Nina. Nagulat naman si Kimboy sa sinabi ni Nina. May anak ka na? Ibig mo bang sabihin ay may asawa ka na? Hindi na napigilan tanong ni Kimboy sa dalaga. Agad naman na umiling si Nina at muli ay nagpuna siya ng kanyang luha. Wala akong asawa, tipid na sagot ni Nina saka siya tumayo. Halika, sumunod ka sa akin. May ipapakita ko sa'yo. Dagdag pa ni Nina saka siya naglakad papasok sa kanilang mansyon. Kahit na naguguluhan ay dali-dali naman na sumunod si Kimboy kay Nina at naabutan pa nila si Noah na parenteng nakaupo sa sala pero nilampasan lamang nila to. Nagulat pa si Kimboy nang tumigil sila sa harap ng kwarto ni Nina. Naguguluhan naman si Kimboy dahil sa ikinikilos ni Nina pero hindi niya maintindihan ang sarili niya dahil parang biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya at pakiramdam niya ay kinakabahan siya na na-excite. Sandali lang, hintayin mo ako dito. Sabi ni Nina saka siya pumasok sa loob
Pero iniwan niya nakaawang ang pintuan. Matyaga naman na naghintay doon si Kimboy at maya-maya pa'y lumabas ang kasambahay mula sa silid ni Nina. At saka bumukas ng malaki ang pintuan nito. "Halika, pasok ka," sabi ni Nina. "Sandali, hindi ba magagalit ang kuya mo kapag pumasok ako dyan? O kaya sila tito at tita?" Tanong pa ni Kimboy dahil ginagalang pa rin naman yung pamilya ni Nina at alam niya na pampribado na ang kwarto para pumasok siya doon. "Hindi sila magagalit," tipid na sagot ni Nina. Dahan-dahan naman na humakbang si Kimboy papasok sa silid ni Nina sa kanya'y ginala. Ang tingin niya sa loob ng silid hanggang sa mapadakong paningin niya sa kama ng dalaga at nakita niyang batang nakahiga doon. At para namang naistatwa si Kimboy na matitigan niyang mukha ng batang natutulog doon habang si Nina ay nanatili naman na nakatayo sa may likuran ni Kimboy na hindi na makapagsalita at napako na lamang ang tingin sa batang mahimbing na natutulog. "Anong ibig sabihin nito, Nina?" Kandautal na tanong ni Kimboy kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mata habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa bata na mahimbing pa rin na natutulog. Sorry Kimboy, sorry kung inilihim ko sa iyong tungkol dito," umiiyak na sabi ni Nina. Hindi naman makapaniwala si Kimboy sa sinabi ni Nina. Hilam ng luhang mga mata na humarap siya sa dalaga at hinawakan pa niya ito sa magkabilang balikat. Anak ko ba ang bata na yan? Magsabi ka sa akin ng totoo, Nina. Anak ba natin ang bata na yan? Umiiyak pa rin na tanong ni Kimboy sa dalaga. Dahan-dahan naman na tumango si Nina. "Oo Kimboy, anak natin si Kieron. Nagbungang isang gabi na may nangyari sa atin noon," sagot ni Nina. Parang bigla namang nanghinang tuhod ni Kimboy kaya naman napaupo siya sa upuan na malapit sa kanya at nasa bunutan na lamang niyang kanyang sarili. Sandaling katahimikan naman ang namayani sa kanilang dalawa at parehas mong maririnig ang mahina nilang paghikbing dalawa. "I'm sorry Kimboy," hinging tawad muli ni Nina sa binata. "Bakit Nina? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin ang tungkol sa bata? Bakit ka lumayo? Handa naman akong panagutan ka, hindi ba? Sinabi ko naman yun sa iyo noon, hindi ba? Na handa akong panagutan ang nangyari sa atin. Pero bakit nilihim mo pa rin ito?" Umiiyak pa rin na sunod-sunod na tanong ni Kimboy kay Nina. "I'm sorry sa paglilihim ko sa anak natin at sa paglayo ko sa iyo, Kimboy. Ayoko kasi na masira ang pagkakaibigan niyo ni Kuya Noah at ayoko rin na ako magiging dahilan para hindi mo matupad ang mga pangarap mo. Kaya minabuti ko na lamang na magpakalayo-layo at ilihim sa iyo noon ang tungkol sa pagbubuntis ko." Umiiyak din na sagot ni Nina. "Kahit kailan, hindi ka magiging hadlang Nina para matupad ko ang mga pangarap ko. Hindi ba sinabi ko na rin sa iyo noon na mahal kita at alam yan ng Kuya Noah at ng mga magulang mo," sagot ni Kimboy. Hindi naman nakaimik si Nina dahil alam niya rin naman iyon noon pa. Sadyang pinangunahan siya ng takot noon kaya mas minabuti niya na mag-ibang bansa na lamang upang doon na manganak at mag-aral. "I'm sorry," tanging naiusal na lamang muli ni Nina. Hindi naman nagsalita si Kimboy at naihilamos na lamang niyang kanyang palad sa kanyang muka. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Kimboy sa kanya muling iniharap si Nina. "Gusto kong makasama ang anak ko. Gusto kong makabawi sa ilang taon na hindi ko siya nakasama," sabi ni Kimboy. Tumango-tango naman si Nina. "Hindi ko naman ipagdadamot sa iyong bata kaya huwag kang mag-alala dahil pwede mo siyang makasama kung kailan mo gusto," sagot ni Nina saka siya nag-iwas ng tingin niya sa binata. "Wala pa rin ba akong puwang dyan sa puso mo? Nina, mahal na mahal kita at gaya na sabi ko sa'yo noon, ay handa ako maghintay kung kailan mo ko matututunang mahalin," sagot ni Kimboy. Napaawang naman ang bibig ni Nina dahil sa sinabi ni Kimboy dahil hindi ito inasahan niya dahil ang akala niya ay mawawala ng pagmamahal ng binata sa kanya. Hindi ka ba galit sa akin dahil sa ginawa kong paglilihim sa'yo ng tungkol sa anak natin? Mahal mo pa rin ba ako sa kabila ng nagawa ko sa'yo?" Sunod-sunod pa na tanong ni Nina habang patuloy pa rin ang pagpatak ng mga luha niya. Dahan-dahan naman na tumango si Kimboy. "Oo, dapat ako magalit sa'yo dahil sa ginawa mo. Pero may magagawa pa ba ang galit ko na yun? Nangyari na nangyari at wala na rin naman akong magagawa pa dahil tapos na ang lahat ng yun. Ang mahalaga sa ngayon ay ang kasalukuyan.
Dapat ko nang itamang mga pagkakamali ko noon. Sagot ni Kimboy sa kanya hinawakan ng kamay ni Nina. Mahal kita, Nina. Mahal na mahal at ganun din ang anak natin. Kaya gusto ko na sanang bigyan siya ng maayos at kompletong pamilya. Dagdag pa ni Kimboy. Hindi naman na napigilan pa ni Nina ang mapahagulhol lang iyak dahil sa saya at biglang napawi ang takot at pangamba sa puso niya dahil sa mga sinabi ni Kimboy. Ang buong akala niya talaga ay magagalit ang binata dahil sa ginawa niya at hindi niya akalain na mahal pa rin pala siya nito hanggang ngayon. Agad namang niyakap ni Kimboy si Nina. Mahal na mahal kita, Nina. At kung hindi ka pa handa ngayon na mahalin ako, ay handa pa rin ako maghintay na mahalin mo ako at hindi ako susuko. Dahil ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay at maging ina ng mga anak ko. Sabi ni Kimboy habang mahigpit niyang yakap si Nina. Bumitaw naman sa pagkakayakap niya si Nina kay Kimboy at sa kanya hinarap ang binata. Hindi mo na kailangan pang maghintay, Kimboy, nakangiti pa na sabi ni Nina. Nagtatanong naman ang tingin ni Kimboy sa dalaga at naghihintay siya sa kasunod na sasabihin nito. Mahal din kita, Kimboy, noon pa. Sadyang pinangunahan lamang ako ng takot kaya inilihim ko na lamang ang totoong nararamdaman ko sa'yo. Sorry kung naging makasarili ako. Sorry kung hindi ko na iniisip ang nararamdaman mo. Sadyang ayoko lang na masirang pangarap mo dahil sa pagbubuntis ko noon kaya lumayo ako. Ayoko rin na magkasira kayo ni Kuya kaya pinili ko na lang ang ilihim sa inyong lahat ng ito. I'm sorry. Umiiyak na naman na sabi ni Nina kay Kimboy. Shh! Stop saying sorry, Nina. Naintindihan kita. At kahit na nakakasama ng loob ang ginawa mo, alam mo naman na hindi kita kayang tiisin. Mahal na mahal kita, Nina. Sabi ni Kimboy at dahan-dahan niyang nilapit ang labi niya sa labi nito at sakto namang paglapat ng labi nila sa isa't isa ay bigla namang tumikim sa pintuan ng silid ni Nina. Kaya naman napabalikwa si Nina at kagad na lumayo kay Kimboy. Nawala na kasi sa isip nila na hindi nga pala yon isinara ni Nina kanina at nadala na siya sa emosyon nila ngayon. Mukhang nagkaayos na kayong dalawa. Ang bilis niyo naman. Tikim ni Noah na prenting nakahalukip-kip at nakasandal sa hamba ng pintuan ng silid ni Nina. Sinamaan naman ito ng tingin ni Nina habang si Kimboy naman ay natatawa na habang umiiling dahil tsak na nakita sila ni Noah kanina. Si Kuya, palaging panira ng moment inis na sabi ni Nina. Sa kanya inirapan ng kanyang Kuya Noah. Tss, ang sabihin mo, ang bilis mo talagang bumigay. Sagot ni Noah kay Nina. At ikaw naman, ang bilis mo nakahalik ka na kagad sa kakambal ko. Baling naman ni Noah kay Kimboy. Napabuntong hininga naman si Kimboy saka siya tumayo at hinarap si Noah. Bro, sorry kung hindi ko napigilan ang sarili ko noon dahil lasing na rin talaga ako ng gabi na yon. Hingi ng tawad ni Kimboy kay Noah dahil nahihiya pa rin siya dito dahil nagtiwala ito sa kanya. Tsk, ano pa nga bang magagawa ko? Baliwalang sagot naman ni Noah. Ngayon alam mo na kung bakit kita nasapa kanina. Dagdag pa niya habang nakangisi. Dahan-dahan naman na tumango si Kimboy dahil ngayon ay alam niya nang kinagagalit ni Noah sa kanya. Sorry bro, sagot na lamang ni Kimboy. Tinapik-tapik naman ni Noah ang balikat ni Kimboy. Kapag sinaktan mo naman ang kakambal ko, ngayon na hindi lang yan ang aabutin mo sa akin, sabi ni Noah. Kuya, saway ni Nina sa kanyang kakambal. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan si Nina. Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang kakambal mo noon pa man. Sagot ni Kimboy kay Noah. Good, sagot ni Noah kasabay ng pagtago nito. Mommy, tawag ni Kieran sa kanyang ina. Napalingon naman silang tatlo sa gawi kung nasaan si Kieran dahil hindi nila napansin na gising na pala ito. Kaya naman dali-dali nang lumapit si Nina sa kanyang anak. Hello baby, mukhang magandang gising ng baby ko sabi ni Nina nang mapansin niya nakangiti kaagad ang kanyang anak at agad na siyang niyakap nito. Si Kimboy naman ay parang naistatwa na lang sa kinatatayuan niya at hindi na makagalaw habang nakatingin sa kanyang mag-ina na magkayakap. Ano, tatayo ka lang ba dyan? Wala ka bang balak lapitan ng mag-ina mo? Sabi ni Noah nang mapansin niya na hindi malang gumalaw si Kimboy sa kinatatayuan nito. Napatingin naman sila Nina at Kieran sa gawin nila Kimboy na magsalita si Noah doon. Titig na titig naman si Kimboy sa kanyang anak dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na may anak na pala siya. Napangiti naman si Nina at kagad na pinalapit si Kimboy sa kanila.
Kieron, this is your daddy. Daddy Kimboy, pagpapakilala ni Nina kay Kimboy sa kanilang anak na makalapit nito sa kanila. Daddy? Sabi ni Kieron. Kahit kasi 3 taon pa lamang ito ituwid na itong magsalita at sadyang hindi lang talaga ito madaldal na bata. Naluluha naman na nakatitig si Kimboy sa kanyang anak na nakatingin din naman sa kanya. At tila naman ang sarap sa pandinig niya nang tawagin siya nito ng daddy. Yes baby, I'm your daddy, umiyak na sabi ni Kimboy sa kanyang anak. Pwede ko ba siyang mayakap? Nginig pa ang boses na tanong ni Kimboy kay Nina. Agad naman na tumango si Nina at pinalapit pa niya si Kimboy. Daddy! Sabi ni Kieron at hindi na nga napigilan pa ni Kimboy ang kanyang sarili. At hilam ng luhang kanyang mata na niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Oh my God, mahal na mahal kita anak. Hindi mo alam kung gaano kasaya si Daddy ngayon. Umiiyak na sabi ni Kimboy habang yakap-yakap niya si Kieron. Hindi naman napigilan pa ni Nina na hindi maiyak dahil sa nakikita niya ngayon. Masaya siya dahil tanggap sila ni Kimboy kahit na inilihim niya ng ilang taon dito ang tungkol sa kanilang anak. Habang si Noah hindi na rin napansin na tumulo na pala ang kanyang luha. Luha yun ng saya para sa kanyang kapatid at pamangkin at sa wakas ay magkakaroon na ng kumpletong pamilya ang kanyang pamangkin. You're so pogi daddy like me, sabi ni Kira nang bumitaw na si Kimboy sa pagkakayakap dito. Of course, I'm your daddy, natatawang sagot naman ni Kimboy dahil hindi talaga maipagkakaila na anak niya nga si Kieron dahil magkamukha talaga silang dalawa. Natatawa naman sila Nina at Noah habang nakikinig sa pag-uusap ng mag-ama. Di kayo ng dalawang pogi, natatawang sabat ni Noah kaya naman sinamaan ng tingin ni Nina ang kanyang kakambal. Si kuya, lagi na lang panira ng moment. Maghanap ka na kasi ng girlfriend mo para hindi ka na mainggit pa dyan. Wala ka pa rin atang naipapakilalang girlfriend kay Lomomi Sige ka, ikaw din. Baka ipakasal ka nila kay Jessie. Natatawang sabi ni Nina sa kanyang kuya, lalo na sa huling sinabi niya. No way. Kung si Jessie din lang, salamat na lang. Sagot ni Noah. Kaya naman natawa si Nina sa sagot nito. Siya, maghahanap-hanap ka ng mapapangasawa mo. Kung ayaw mong matali kay Jessie, pangaasar pa ni Nina sa kanyang kuya. Huwag mo na lang akong pakialaman Nina. Intindihin mo yung mag-ama mo. Dahil baka magkapalit pa ng muka, sagot ni Noah sa kanya tinalikuran sila Nina. Natatawa naman sila Nina at Kimboy habang tinatanaw nilang paglayo ni Noah. Naiiling pa si Nina dahil nabalitaan niya na gusto pa rin ni Jessie ang kanyang kuya Noah. At parang inihiling na nga nito sa mga magulang nito na ipagkasundo siya kay Noah. Pero si Noah ay ayaw na ayaw sa dalaga dahil hindi raw niya gusto ang karakas ng dalaga dahil spoiled na nga ito ng mga magulang nito. Saglit pang nanatili sa silid ni Nina silang tatlo at sandali pa nilang ninamnam ang muli nilang pagkikita ni Kimboy at halos ayaw nang bitawan ni Kimboy ang kanilang anak na si Kieron. At natatawa na lang din si Nina dahil parang pinaliit na version ni Kimboy ang kanilang anak na si Kieron. Nang bumaba na sila ay nadatna naman nila doon sa sala sila Angeline at Denver. At mukhang hinihintay na nga ng mga to. Nandun din si Noah pati na rin si Dimitri na natatawa na habang nakatingin kay Kimboy at Kieron. Pagkababa nila ng hagdan, ibinaba naman muna ni Kimboy si Kieron saka siya lumapit sa magulang ni Nina. Saka siya nagmano sa mga to upang magbigay galang. Kumusta ang pag-uusap niyong dalawa? Nagkalinawan na ba kayo? Tanong ni Denver. Nagkatingin na naman sila Nina at Kimboy saka sila naupo sa may kalapit nila Angeline at Denver. Ma'am, nagkausap na po kami ni Kimboy at nagkaayos naman na po kaming dalawa. Sagot ni Nina sa kanyang ina. Tumangutango naman ang mag-asawang Angeline at Denver. Kung ganun, ano nang plano niyo ngayon? Agad na tanong ni Denver. Gusto ko po sanang pakasalan ng inyong anak. Alam ko po na masyado akong mabilis pero willing naman po ako na maghintay kung kailan po siya magiging handang magpakasal kaming dalawa. Handa rin po ako na ligawan siya. Sinserong sagot naman ni Kimboy sa ama ni Nina. Kung yan ang gusto nyo, edi sige, susuportahan namin kayo. Pero sana maging aral na sa inyong mga nangyaring ito ha. Huwag na kayong magpapadalos-dalos ulit ng desisyon sa buhay. At dapat nyo na rin isalang-alang kapakanan ninyong anak ngayon sa bawat desisyon na gagawin nyo. Sagot ni Denver. Ayoko rin naman na walang kumpletong pamilyang apo ko kaya sana magkasundo na kaagad kayong dalawa sa mga desisyon nyo.
Sabat naman ni Angeline. Yes, Mom. Don't worry. May mga mahalaga lamang po kaming asikasuhin sa mga personal naming buhay na kailangan muna namin pagtuunan ng pansin bago namin pag-usapan ang tungkol sa kasal namin. Sagot naman ni Nina. Tila naman nabuhaya ng dugo si Kimboy dahil sa naging sagot ni Nina. Dahil kung ganun ay handa na rin tong magpakasal sa kanya. Tinanong naman niya ito kanina pero hindi pa ito sumagot sa kanyang tanong.